Magandang gabi po sa inyong lahat. Tulad po ninyo, ako rin po bago naging pare ay nakapagtrabaho din po sa isang kumpanya. At nakakahiyamang sabihin pero ang naging motibasyon ko nung ako ay nagtrabaho ay pera. Dahil nakatambay ako ng 2 buwan after mag-graduate, wala na akong pera kaya kailangan ko nang magtrabaho. At habang ako nagtatrabaho, ang motivation ko araw-araw na papasok ako ay sasahod ako. Hanggat malaki ang komisyon na aking tinatanggap, hanggat may salary ako, magtatrabaho ako. But eventually, nawala ang motivasyon na ito. Same pa rin ang komisyon na aming tinatanggap, lahat ng kami mga empleyado, pero hindi ko alam kung anong dahilan. Pero parang napagod, siguro, nagsawa at dahil na rin siguro sobrang puyat. Kaya kinausap ko ang aking spiritual director nung ako ay nag-aaral. At ang sabi niya, simple lang. Simple lang ang kanyang sabi. Sabi niya, kung hindi ka na masaya sa iyong trabaho, umalis ka na dyan. Kapag wala ka nang nakikitang dahilan para manatili sa iyong trabaho, umalis ka na dyan. Kasi dalawa lang ang pwedeng mangyari sa iyo. It's either masira ang iyong pagkatao, baka may magawa kang hindi tama, o di kaya ay ikaw pa ang maging dahilan ng pagkasira ng pangalan ng kumpanya. Isang katotohanan na naging prinsipyo ko na rin hanggang ngayon sa aking buhay na lagi kong sinasabi sa mga tao na lumalapit sa akin, kapag hindi ka na masaya sa inyong buhay ngayon, kapag hindi ka na masaya sa iyong trabaho ngayon, lumipat ka na sa iba. Kung wala ka nang nakikitang dahilan para manatili sa trabaho mo, maghanap ka na ng ibang trabaho. Ganito siguro ang tingin ng mga tao noong panahon ni Jesus. Nung nalaman o narinig nila ang mga sinasabi ni Jesus tungkol sa kaniyang katawan at dugo na ibibigay bilang pagkain sa ating lahat. Kung mapapansin niyo po, ilang linggo na ang nakakalipas, ito po lagi ang ating pinag-uusapan sa Ebanghelyo. Tinatawag siyang the bread of life discourse sa Ebanghelyo ni San Juan. At ilang linggo na ang nakakalipas, ang laging naririnig natin sa Ebanghelyo, yung tungkol kay Jesus na paulit-ulit niyang sinasabi sa kaniyang mga alagad at sa mga tao nung kaniyang panahon na ibinibigay ko ang aking katawan at dugo bilang pagkain at ang sino mang kumain nito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sa Ebanghelyo ngayon, yung mga tao na nakarinig sa kanya, nahirapan silang intindihin ang kanyang sinasabi. Kaya nga ang sabi nila, mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito? Para sa kanila, isang mabigat na pagtuturo ang sinasabi ni Jesus sa kanila na hindi katanggap-tanggap para sa kanila. Papaano ko tatanggapin ang katawan at dugo ng taong ito at kakanin ko at iinumin ko? Hindi naman ako kanibal. Yun siguro ang iniisip ng mga tao. Kaya marami sa kanila, ayon sa Ebanghelyo, hindi na sumunod kay Jesus. At maging ang mga alagad, nagbulong-bulungan din sila. Siguro na-impluwensyahan din sila, narinig din nila ang kwento ng mga tao at napaisip din sila, oo nga, paano nga naman niya ibibigay ang kanyang sarili bilang pagkain na magbibigay buhay, na kapag kinain namin ito, hindi na kami mamamatay. Nagduda din sila. Kaya nga ang tanong ni Jesus sa kanila, kayo din ba? Ibig din ba ninyong umalis dahil dito? Pero nakakatuwa ang sagot ni Simon Pedro. Sabi niya, Panginoon, saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Pansinin natin ang sagot ni Simon Pedro. Kanino, saan pa kami pupunta? You have the words of eternal life.
Ang dahilan ni Simon Pedro bakit mananatili siya kay Jesus, hindi ano, kundi sino. Nananatili siya kay Jesus dahil siya ang anak ng Diyos. Mananatili siya kay Jesus dahil nasa Kanya ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At siguro, isang magandang pagkakataon din ito na pag nilaya natin sa ating sarili, yung mga dahilan, bakit tayo nananatili sa ating pagmamahal sa isang tao. Bakit tayo nananatili sa ating trabaho ngayon? Bakit hanggang ngayon, hirap na hirap man tayo sa buhay, pero nagpapatuloy pa rin tayo sa buhay? Ang tanong siguro hindi ano, pero ang laging tinatanong sa atin, sino? It's a question always of who. Ang pagmamahal, hindi lamang siya emosyon. Hindi siya emosyon. Isa itong desisyon sa ating buhay. Kaya nga, si Simon Pedro, hindi emosyon, hindi bugso ng damdamin, hindi pagkamangha ang naglapit sa kanya kay Jesus. Dahil sa kanyang mga ginawang himala, dahil sa pagpapakain sa maraming tao. Hindi. Desisyon niya sa kanyang sarili, eto ang anak ng Diyos. Eto ang salitang nagbibigay buhay sa akin. Mananatili ako sa Kanya. In the same way sa atin, sino ang nagpapanatili sa iyo, sa iyong trabaho, sa iyong pamilya, sa ministry, kung tayo ay nagisilbi sa ating simbahan. Sa maraming pagkakataon po kasi, maging sa ating simbahan, maraming dahilan ang ating ginagawa o naiisip o nangyayari sa atin para maging dahilan para umalis. Nakita ko ang pagkakamali ng aking mahal sa buhay. Ayoko na sa kanya. Nakita natin ang kanilang kahinaan. Napansin natin na parang may kulang lagi sa kanyang ibinibigay na pagmamahal sa akin. Maging sa ating simbahan, iniisip minsan natin, ang daming mga tao na simba ng simba, hindi naman nagbabago ang buhay. Naalala ko nung pinanindigan ng simbahan, ipinaglaban ng simbahan ang pag-ayaw nito sa divorce, sa abortion, at sa iba pang mga batas na isinusulong ng ating gobyerno para gawing batas dito sa atin, pero umaayaw ang simbahan. Lalo na ang divorce. Personally, marami po akong mga kakilala na alam ko rin naman talagang totoo na nahihirapan sa buhay mag-asawa. At nagtatanong din sa akin, bakit ang simbahan ayaw ng divorce? Buti po kayo kung kayo ang nakikipagsama sa isang lalaki, sa isang babae na mahirap maging kasama. Binubugbog, pinahihirapan. Para sa ating simbahan, hindi lamang ang mga ganitong dahilan ang nagiging dahilan para kalabanin at banggain ang ganitong isinusulong na batas. Mas malalim pa ang dahilan dito. At ang laging dahilan, pagmamahal. Pagmamahal. Kaya nga, sa bawat kasal, laging may interview na ginagawa ang pare. Dahil sa pagsabi nating mahal ko ang taong ito, kailangang panindigan natin. Dahil darating yung araw, mababago ang pagmamahal na ito. Mag-iiba ang tingin natin sa pagmamahal na ito. At ang tanong, magbabago din ba tayo sa ating pakikitungo sa ating mahal sa buhay? At yun siguro ang ibig sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Aalis din ba kayo dahil dito?
Mga kapatid, sa linggong ito, tanungin natin ang ating sarili. Ang mga dahilan na nagpapanatili sa atin, sa ating pag-ibig sa ating asawa at sa ating pamilya. Ang dahilan ng nagpapanatili sa atin sa ating trabaho o sa ating kurso na kinukuha, sa ating pag-aaral. Ang mga dahilan na nagpapanatili sa atin na linggo-linggo, bumabalik sa ating simbahan, magsisimba, magpapasalamat sa Diyos, at pupurihin ang Diyos.